Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po sa loob ng ating iglesia at ganoon din po na sa kanilang mga tahanan. Para sa ating pong midweek service at prayer meeting. At bago tayo po magsimula, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama na nasa langit, muli sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian sa gabing ito. Hiningi po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna at gabay sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. Naway sa bawat bahagi ng aming gawain, mula sa pilod, pag-aawitan, at maging Panginoon sa mensahe ng salita, ikaw po ang patuloy na manguna at mamahala at maging biyaya po at pagpapala sa bawat isa ang aming mapapakinggan mensahe at ito'y tumugon sa aming pangangailangang espiritual. Salamat po muli sa iyo, Panginoon, at pangunahan kami sa buong gawain sa gabi ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po ay magsitayong lahat. Tayo po ay umawit. Dakilang pagmamahal. Ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon pa bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipanagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Sa nais mo, di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat o Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Isa pa pong awit. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall lead.
magkamustahan sa isa't isa. Tayo po ay umikot, magkamayan, habang inaawit ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayan, maaari na po tayo magsiupo. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa. Good evening. Ayan. At ngayon po tayo po ay dadako sa ating mga announcements. Ayan po, no? Meron tayong midweek service and prayer meeting na ginaganap tuwing Wednesday, 7 p.m. sa face-to-face at meron din po tayong live stream. Ayan. Ayan po sa Adult Sunday School. Ang topic po natin sa linggo ay Sanctification Part 2. Ayan po, no? Nausog po dahil nag-cancel tayo last Sunday. So, ito po yung kaduktong po nung lesson. Adult Sunday School class, Sunday, 3 p.m. Ayan. Go Ye Cubao, Home Bible Study every Wednesday and Saturday. Ito naman po yung topic natin sa Sunday, February 11, Sunday Worship Service. Ang magnanakaw ay naging mapagbigay. Efeso 4:28. Abangan po natin yan. At February 18, Couples Sunday. Lahat po ng couples, invited po kayong dumalo. And laban po ang ating mga announcements. At ngayon po tayo po ay makakapakinig ng natatanging bilang. Alam kong nababatid mo ang kabiguan ay nadarama. Kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo. Oh Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. Nanlulumoy aring puso,
kabiguan ang nadarama. Kalakasan ay kailangan, ito'y manggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo. Oh Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. Puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. Ayan, tayo po ay muling magsitayong lahat. Tayo po ay umawit, The Regions Beyond. Ready now? To the regions beyond I must go, where the story has never been told. To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. To the hardest of places He calls me to go, not thinking of comfort or ease. The world may pronounce me a dreamer, a fool, enough if the Master I please. To the regions beyond I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. There are other lost sheep that the Master must bring, and they must the message be told. He sends me to gather them out of all lands and welcome them back to His fold. To the regions beyond I must go, till the world, all the world, His salvation shall know. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Yun po ay handa po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating pong tawagin Sir Conrad Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat sa atin, lalo na po sa ating mga nanonood at nakikinig sa kanila pong tahanan. Nawa po ay maging biyaya po sa ating lahat ang mensahe sa gabing ito. At ang aking pong paksa ay hinango ko po sa Old Testament. Maiba-iba naman tayo. Ang ating pong paksa ay patungkol po kay Abel. At may title po na Maaalalang Pananampalataya ni Abel. Hango po yan sa sa Hebrew chapter 11 verse 4. Hebrew chapter 11 verse 4.
atin pong basahin yan. At tayo po ay magsitayong lahat. Sama-sama po nating basahin ang isang talatang yan. Okay, nandiyan na. Ay, nandiyan na. Sige po, tayo po sabay-sabay. Handa, basa. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Manandali tayo po ay dumulog sa trono ng biyaya. Ama, muli sa iyo po namin tinatagubili ng oras na ito, na naway ikaw po ang magbuka ng aking mga labi, maging biyaya po ang iyong salita, at naway masumpungan po namin ang aming mga pangangailangang espiritual. Salamat po, at bigyan kami ng katiwasayan, kapayapaan, samantalang inaaral ng salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. Hebrew chapter 11, verse 4, tinatawag po natin ito na heroes of faith, sa mga Old Testament. Meron pong pangyayari sa buhay ni Haring Saul, kasi itong si Abel, Cain, magkaiba sila ng ng kanilang paniniwala o faith, isa pong magandang ilustrasyon na nakita ko po ay doon po sa buhay ni Haring Saul, nang siya po ay naghahari na, ay inutusan po siya ng Diyos o ni Samuel na sabi sa kanya ay kanya pong puksain ang mga mga Amalekites, mula po mula babae, lalaki, bata, pasusuhin, hayop, lahat po, wala silang ititira. Ngunit, hindi po ganun ang nangyari, kung siguro alam niyo na istorya, sumunod nga si Saul, sa utos ng Panginoon, ngunit, inispare niya yung ibang mga mahuhusay, na hayop. At ang ganda ng dahilan po niya, sabi niya, iaalay po daw nila sa Panginoong Diyos. Pero, ika nga ay yun ay isang pagtatakip lamang sa nais nila. At maging yung hari, hindi po niya pinatay, At ito'y parang corona. Kasi sa kanila, lalo sa Roman, na kapag sila po ay nagtagumpay sa digmaan, ipinaparada po nila yan, yung mga kanilang mga loot, o yung mga samsam nila na mga pangangailangan na pwede pa. At maging yung mga bihag, andyan, kanila po ipinaparada bilang pagbubunyi at pagbibigay lugod sa kanilang Diyos, Diyos-Diyosan. Yan po yung kanilang maaaring nakita ni Saul, sa ibang mga hari. Ngunit, nakita po natin, yung kanya pong pagsunod ay partial obedience. At ito ay nangangahulugan na disobedience pa rin. Disobedience pa rin po siya sa Panginoon. At meron pong tatlong bagay lang ang gusto kong makita natin sa ating pag-aaral sa gabing ito. Una po ay nag-alay sa Diyos ng pinakamahusay. Sino? Si Abel. Sa Hebrew chapter 11, 11 verse 4, yung bandang unahan lang, sabi diyan ay dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Nag-alay po siya sa Diyos ng pinakamahusay. At alam ko na ang Panginoon ay hindi nakakalimot, tandaan natin, sa paalala. Mula pa lamang dun sa kina Adan, Eva, nung sila'y tinagubilinan doon sa Eden, di ba? Ang kausap ng Diyos doon, sino? Si Adan. Ang sabi niya,
lahat ng punong kahoy na mumunga, pwedeng kanin. Maliban lamang dun sa isa, huwag nilang kakainin at sila ay mamamatay. At alam ko na yun ay alam ni Eva. Hindi maaaring malaman ni Eva yun dahil kay Adan. Kaya nga nung nagkasala, di ba, ang unang kumain nun si Eva, pero kung babasahin natin yung Romans 5:12, sa pamagitan ng isang tao, sa pamagitan ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Kita nyo, no? At dito rin alam din po ni Cain, yung pamamaraan, kung ano ang dapat. Kaya lang may problema si Cain. At dito po napakaganda ng halimbawa, ni Abel. Nag-alay sa Diyos ng pinamahusay, At sabi sa verse 4, Genesis chapter 4, verse 4. Bali, ibang to, Iba kasing hindi ko na inilagay, Sabi doon sa Genesis chapter 4, verse 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Tinatawag nating blood sacrifice. Sa hayop na walang malay, na ito ay sinakripisyo. Kasi simula pa lang, di ba, nagkasala ang ating mga ninuno, Adan at Eva, ang Diyos na ang nagturo sa kanila. Kaparaanan para sila ay mapatawad. Yun nga lang kasuotan nila, di ba, nung sila ay nagkasala. Nakita nilang sila ay hubad. Anong ginawa ng Diyos? Pinalitan niya yon. Kumuha siya ng hayop na walang malay. Sinakripisyo. Kinuha yung balat. Yun ay idinamit sa kanila. Yun po yung paglalarawan na hindi pwede na sarili natin natakpan ang ating kasalanan o mapatawad sa pamamagitan natin. Ang Diyos mismo ang kumilos. Kita po ninyo, alam ni Abel yung dapat niyang gawin sa pag-alay ng alay na susunugin para sa Panginoon. Sabi dito ay yung malinis, walang kapintasan. Kasi po rito ay lumalarawan, walang iba kundi si Kristo, sapagkat sila ay nakatingin doon sa darating na tagapagligtas. Wala pa si Kristo noon Nakatingin sila doon sa krus. Yun yung kanilang ikangang ginagawa kapag sila ay nagkakasala. Yung malinis, walang kapintasan. Para sa kabayaran ng mga kasalanan, papasalamat, at anumang bagay na pag-o-offer para sa Diyos. At ito po ay utos ng Diyos. Utos po ito ng Diyos. Tandaan po natin na ito ay utos ng Diyos na dapat nating ginagawa. At makita po natin kung paano detalyado ang Panginoon, ang Diyos, sa lahat ng kanyang iniutos Maging sa, kung babalik tayo, Old Testament, sa mga tabernacle, di ba? Merong mga gamit. At ang Panginoon ang nag-utos di ba? Kung anong mga detalye, kung anong laki, haba, may mga tent, di ba? At dumating din yung time na nagkaroon ng templo. Ganon din ang ginawa ng Diyos, yung mga sukat, haba, taas, ilang palapag, ay detalyado. Yun ang nais ng Diyos sa atin, na bawat bahagi ng kanyang utos ay sundin. At nakita po natin kay Haring Saul. At dito po, kung babasahin natin yung kasaysayan ni Haring Saul, 2 taon pa lamang siya dito na naghahari. Medyo umiba na siya ng direksyon. Hindi na ang Diyos ang nasunod, kundi ang kanyang sarili. Yan din po yung nakita ko, dito kay Cain. Kasi, kung pag-aaralan natin, yung pangyayari sa buhay ni Cain, ay makikita po natin na
merong problema siya. May problema po siya, hindi dahil sa inialay niya. No? Ako sa akin pong pag-aaral, nakita ko na maganda naman yung ginawa niya, nag-alay siya. Yung bunga ng kanyang pananim, ibinigay niya sa Panginoon. Kasi talaga ang nagiging problema parati, alam niyo, yung ating puso. Yung ating puso po ang laging may problema. Kita nyo, sa New Testament, Ananias, Sapphira, maganda yung layo nila, di ba? Ano ginawa nila? Nagbigay sila sa pangangailangan ng mga kapatiran. Pero, yung puso nila ay pagmamataas, pagmamalaki. Kasi may naunang nagbigay, di ba? Si Bernabe, nagbigay siya. Ipinenta yung kanyang bahay at lupa o ano man yun. At ibinigay lahat sa paanan ng mga apostol. Pero yung dalawa, Ananias, Sapphira, sila ay nagsinungaling para maitaas lamang yung kanilang sarili. Aba, kaya din namin yung magbigay. Yung po yun eh. Kaya tandaan natin, yung mga puso natin, sabi nga ay siyasatin natin. Maging sa ating paglilingkod. Hindi lamang magawa natin yung tungkulin natin. Dapat maging tama. Maging tama yung ating mga puso, sarili, sa ating paggawa. At kaya nakita nyo, no? Sabi nga ng Panginoon, ni Samuel, ay kaya Saul, mas maigi pa daw yung pagsunod kaysa pag-aalay ng mga susunugin. Kasi nga, ilaalay mo para sa Panginoon, pero yung puso mo ay wala doon. Kailangan naroon yung katapatan mo, naroon yung faith mo. Maging sa ating kapanahunan, tandaan po natin yan, ay ganyan po ang nais ng Diyos. Mga kabayaran sa mga kasalanan, utos ng Diyos, ginagawa, nakatanaw sa darating na tagapagligtas, kaya natin ginagawa yon. Doon sa sa pangalawang bahagi nung yung unang pag-aaral natin ay naroon din po yung yung kita nyo nung sa Exodus chapter 12 verse 12, nag-deliverance ang Panginoon sa pamagitan ng yung Passover, na lahat ng panganay ng tao, hayop, bilanggo ay mamamatay. Di po ba? Ngunit, ang mga Israelita ay inutusan nila na maglagay sa post nila ng dugo. At yung angel of death, Passover, nilagpasan po sila. Kaya walang namatay sa kanila. Kaya nga po, sila po ay naligtas doon sa Ehipto. At doon po ay sila po ay freed from slavery, di ba? Nakahango sila sa pag-akaalipin. At gayon din, sabi ko nga, look forward to the day Jesus Christ paying the price of sin. At pangatlo, sabi, hindi pinanghihiyangan ang binigay sa Diyos. Ibinigay ng Diyos si Jesus, ang kanyang kaisa-isang anak. Kita nyo, no? Hindi niya pinanghinayangan na ipagkaloob para sa atin. Kasi walang ibang paraan para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Dito naman, nabasa natin na hindi tinanggap ng Diyos ang hain ni Cain. Bakit? Sabi nga natin merong problema sa kanya. Ano man yun? Sabi nila, wala daw blood, pero
Hindi po yun yung nakita ko, no? At naway sa atin po, yung pinakamahalaga yung pagsunod. Ano? Pagsunod po sa ating Panginoon. At hindi panghihinayang na magamit natin yung ating mga sarili, mga talento natin, yung ating mga pinansyal para sa paglago ng gawain ng Panginoon, at anumang bagay na nasa atin. At maalala po natin, yung sa Matthew 26, verse 13, Matthew 26, verse 13, sabi rito, katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alala sa kanya. Yung pong babae na nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon, si Maria, kapatid po ni Marta. Kita niyo po, sabing ganon, kapag ipinapangaral ang patungkol po sa pag-aalaala sa Panginoon, ay maaalala rin itong babae na ito. Kaya sa atin po, maliit na bagay lang na magawa natin. Sabi nga, di ba? Yung magbigay tayo ng isang baso, tubig, doon sa mga lingkod ng Diyos, hindi siya mawawalan ng reward. Kaya buong sikap po natin gawin. Kasi bawat isa sa atin, merong mga talento tayo, kaalaman. At sikapin natin na magamit natin yan para sa ikalulugod at kaluluwalhati ng Diyos at ikakalaganap ng kanyang gawain. Kaya nga po hiningi ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ang pinaka-best na alay. Unang-una, walang iba kundi ang ating sarili. Ay kung nung una, sabi nga natin, nag-aalay sila ng patay na hayop. Ngayon, hinihingi ng Diyos yung ating buhay. Hinihingi po niya ang ating buhay, sa Romans 12, verse 1. Pangalawang bahagi, mayroon siyang mabuting patotoo. At sa pangalawang bahagi, mayroon siyang mabuting patotoo. Sa Hebrew chapter 11, verse 4, yung pangalawang bahagi, kaya sabi nga naman dyan, kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Tinanggap po ng Diyos na walang pag-alinlangan. Kasi po, nasa Kanya na po. Hindi lamang yung ito ay maibigay, kundi ito ay magawa at masunod ang salita ng Diyos. First Samuel, sabi diyan? Sa 1 Samuel 15:22, sabi diyan, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Balik tayo sa kina Maria at Marta, di po ba? Nang pumasyal ang Panginoon sa kanilang tahanan, anong ginagawa ni Maria? Siya po ay nasa paanan ng Panginoon. Samantalang si Marta, abalang-abala. Abalang-abala siya sa paghahanda. Parang ika nga na hindi nagustuhan ni Marta, yung ginawa ni Maria. Siguro sa isip niya, gumagawa lang to ng dahilan para hindi makatulong . Kaya,
Kinausap niya ang Panginoon. Panginoon, hindi ka ba nababahala? Ako lang ang kumikilos. Si Maria nandyan. Ano sabi ng Panginoon? Sabi sa kanya ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang abala. Isa lang ang kailangan. Yun yung ginawa ni Maria. Nandun siya sa paanan ng Panginoon. Hindi masama yung ginawa ni, tandaan natin, ni Marta. Paghahanda. Kaya lang masyado siyang naligalig. Marami siyang pinaghahanda na hindi naman dapat unahin. Kaya sa atin, kaya nga tayo, nasa simbahan, meron tayong mga Sunday school, mga sa kabataan, sa matanda. Yan yung pinaka-ano natin pinaka-backbone para tumigas ang ating pananampalataya. Kahit saan tayo mapunta, pwede tayo magbahagi sa salita ng Panginoon. At kung sino man magtanong, kaya nating sagutin. Kaya nga, malimit parate. Yan yung ginagawa ni Pastor, nila Ma'am Dada, na sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kung wala ka nga namang alam mula sa salita ng Diyos, ano ang may tuturo mo? Di po ba? Kaya napakahalaga po, nasa atin na. Nasa atin na po ang Bible, hindi katulad nung araw na iilan lamang ang may hawak. Yung Bible na yan, hindi pa Bible. Mga scroll pa lang, hiwa-hiwalay pa yan, hindi pa sama-sama. At mayroon pang mga bansa na communist na bansa na pinagbabawal yan, yung Bible, di po ba? At alam niyo ginagawa, anong iba? Nandun sila sa mga libingan, tinatawag nating katakob sa ilalim nung doon sila nag-aaral. At hindi po Bible ang hawak nila, mga papel lang, mga pahina. At pagkatapos ng kanilang pag-aaral, minsan patungkol sa salita ng Diyos, pag-aaral, pagkatapos ng palitan po sila. Isa naman na mag-uuwi nung Kaya tayo maluwag, Maluwag tayo Kita nyo sa ibang bansa na napaka-ganda ng kanila pong pananampalataya. Napakaganda po. Lalo na nung mga dark ages, kung babasahin natin, yung mga unang mga mananampalataya. Nagsasakripisyo sila ng kanilang buhay. Nagsasakripisyo sila. Itatakwil lang nila ang pangalan ni Kristo. Sasabihin lang nila, itinatakwil nila. Pero anong kapalit? Sila itatali sa isang poste, sisilaban, sisindihan, susunugin po sila. At marami pang ibang mga karumal-dumal na mga parusa. Pero hindi po sila nagkaila sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga po, lumaganap ang salita ng Panginoon. Lumaganap. Kaya hanggang sa atin nakarating yan. Gawa ng mga persecution, pag-uusig. Kita nyo, bago pa lamang lumalago ang iglesia sa Jerusalem, ano nangyari? Nagkaroon ng pag-uusig. Hinahabol ni Pablo, yung mga mananampalataya. Pero sabi ng Biblia, habang sila ay papalayo, ay ipinangangalan nila ang salita ng Diyos. Ipinangangalan po nila. Kaya malakas dumami, lumaganap ang Christianity. At isa pong nabasa ko na isang maganda ring ilustrasyon yung starfish, alam natin yan starfish doon sa isang palaisdaan nagkakamatay, uubos yung mga isda. Yung tagapag-alaga, pinaguhuli, pinagkukuha yung starfish na yon. Ano yung ginawa? Pinagputol-putol. Pinagputol-putol. At saka, ibinalik doon sa tubig. Yan pala, nabubuo uli yan kahit naputol-putol. Ganon ang mga Kristiyano, unang panahon. Kaya sa atin po, sa ating panahon,
masasabi ko na bakit ika nga hindi kagad lumalago ang gawain, salita ng Panginoon. At ang maganda po nito, no, yung siyang, meron po siyang mabuting patotoo, no? Kasi higit ang gawa at sabi nga at pagsunod kaysa salita. So, sa pangalawang bahagi po, makikita po natin, ano, sabi diyan ay, letter B, sabi, patay na ay nagsasalita pa? Ba? Patay na, nagsasalita pa. Ano ibig sabihin nito? Katulad din po ni Mary, ni Maria, ano? Na kapag dumating ang panahon sa pag-aaral, ebanghelyo mababanggit siya. Makikita po natin yung magandang halimbawa. Bagamat hindi ika nga detalyado yung buhay ni Abel. Pero masasabi natin na patay na ay nagsasalita pa. Patay na siya, nagsasalita pa. Sabing ganun, ano? Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi po, yan yung ika nga iiwanan natin. Kasi nga, sabi sa 2 Corinthians chapter 2, verse 15. Sabi diyan, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak, ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Kaya po talagang gagamitin tayo ng Panginoon eh. Dahil sa pangangalan natin, merong mga tao na maliligtas at merong mga tao na i-reject ang salita ng Panginoon. Kaya tayo po yung pamantayan at kailangan natin na humayo, kailangan natin na ipangaral ang salita ng Panginoon. At sa verse 16 sabi, sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan na ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Kaya meron po tayong tungkulin o bahagi. Kahit na yung ginagawa natin pag Sabado, di ba? Yung pagbibigay natin ng mga Bible tracts. Kasi may mga naliligtas dyan. Merong kinakausap ang Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Yan po ang tandaan natin, ano? Kaya nga po, maging lumipas man ang maraming araw, buwan, taon, nawa, ay meron po tayong magandang halimbawa na iiwan. Na makikita, unang-una sa ating mga kasambahay, maging mga kapatiran, at sa lahat ng uri ng tao na nakakaharap po natin. Tandaan po natin yan. Kaya napakaganda po na meron tayong ika nga tuloy-tuloy na gawain. Dito nga nakaraang kami ni Rolly magkasama, yung dun sa aming binibis, karoon kami ng yung funeral service, Siyempre yung mga yung mga yung pamilya nila pinagsasalita doon sa burol o doon sa time na yon ng funeral service. Okay, nagsalita yung mga anak. Ngayon yung asawa parang nag-aatubili siya. Kasi pag yung kausap mo yun, sabi yung asawa kong yan, masyadong yan eh. Masyadong babaero yan, nung malakas pa yan. Kasi driver eh, taxi driver eh. Kaya siyempre, yung matatanim sa isip niya yun, yung mga nangyaring yun. Pero hindi naman sila iniwanan. Kaya nga nung bago siya magsalita, kinausap ni Rolly, sabi, puro yung mga na sabihin mo, yung magagandang bagay na ginawa niya sa inyo at sa inyong pamilya. Kita nyo yung hindi talaga natin maiaalis yun. Kung mga negatibo man, yung ating na iwang bagay. Kasi yun yung kanilang matatandaan. Lalo na tayo, di ba? Mga mananampalataya. Paano natin ika nga mahikayat
yung ating mahal sa buhay, kung ang direksyon natin ay sa liwa, sa katotohanan. At maging mga tao na gusto nating bahagi na nito. At yung pangatlo po, yung katanggap-tanggap, ang alay niya sa Diyos. Sa Hebrew chapter 11, verse 4, yung pangalawang bahagi din, Sabi doon, kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kasi po, yun yung talaga, di po ba? Kapag ang isang tao tunay na kakilala sa Diyos, tinanggap niya yung inaalok ng Diyos na regalo, buhay na walang hanggan, ay merong bunga. Merong bunga. Kaya sa buhay po ni Abel, ay makita po natin na tunay nga po na siya ay nakalubos, nakakilala sa ating Diyos. Kaya nga po, na mga paalala, sabi dito sa Colossians chapter 4, verse 5, verse 6, sabi, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Ayun, nakita nyo, magsilakad kayo na may karunungan na nangasa labas sa mga tao, sa ating paligid, lalo na yung wala pang pagkakilala sa Diyos, na inyong samantalahin ang panahon. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin magawa. Kagaya ko, di ba? Marami ng mga iniinda, mga sakit, mga kung ano-ano, di po ba? At maging sa bawat isa atin, lalo na yung mga kabataan natin, gawin na natin. Bigyan na natin ng time ang Panginoon sa ating buhay na magamit tayo, makapaglingkod tayo. Magsilakad kayo na may karunungan nasa ngalabas, samantalahin ang panahon. Verse 6 sabi, ang inyong panalita naway laging may biyaya na maglasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Kaya napakahalaga. Paulit-ulit tayo, mahalaga ang salita ng Diyos. Bigyan natin ito ng panahon. At sa letter B, sabi diyan ay anumang para sa Diyos, ipagkaloob ng buong puso. Ano ba yung nasa atin na binigay ng Diyos? Marami po. Nandiyan na po yung unang-una, yung ating buhay. Isuko buong buo. Yung ating mga talento, kakayanan natin. Bawat isa sa atin mayroong talento. Yung ating pong mga tithes and offering, pananalapi na kanyang pong bahagi. Gain din yung oras o time. Sapagkat hindi darating ang panahon na hindi na po natin kaya na lumakad. Hindi na natin kaya na mangaral o pumaroon sa malayong lugar para ang salita ng Panginoon ay ating pong maibahagi sa iba. Tandaan po natin, maging sa Old Testament, kagaya ng binanggit ko kanina, sa Old Testament, yung mga simpleng mga gamit, tabernakulo, maging sa templo, ay detalyado, na inihayag ng Diyos na dapat gawin. Kaya kailangan po natin lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos upang ang ating buhay ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Sa ating pong pagtatapos, ibigay sa Diyos ang pinakamahusay na alay o hain. Ang pinaka-best po, yung ating sarili o ang ating buhay. Pangalawa, maging magandang patotoo. Sa lahat, saan man tayo ay naroon, may iiwang magandang halimbawa katulad ni Abel. Pangatlo, maging katanggap-tanggap ang bawat bahagi ng ating buhay sa harap ng tao, lalo higit sa harap ng Diyos. Kailangan po yan. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli salamat po sa oras na iyong kaloob. Dalahin ko nga po na patuloy na kami ay makapaglingkod sa iyo, aming magamit ang aming mga buhay at maging isang buhay na patotoo, magliwanag
sa lahat ng tao, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Naway maakay po namin ang mga tao naroon sa kadiliman at mabigyan din po sila ng patuloy na pag-asa, katulad po namin na iyo pong iniligtas na meron na pong kasiguruhan ng langit. At naway hinihingi mo na kami man, Panginoon, ay may patuloy na gumawa at ipagamit ang aming sarili, ang aming buhay, ang aming mga talento, at bawat bahagi ng aming pong tinatangkilik. Ikaw po ang manguna. At lalo na po sa mga tao na naroon pa na hindi pa nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Mangusap ka, Panginoon, sa puso ng mga tao na iyon. Lalo na, Panginoon, sa panahon ngayon, alam namin na nalalapit na ang muling pagbabalik ng anak na si Jesus. At naway, samantalahin po namin ang panahon na ito at sa gayon ay tunay nga na lumaganap ang iyong liwanag at patuloy na mangusap ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso upang kilalanin, tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang kanilang personal na kapagligtas. Ang lahat ng ito ay manalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Gandang gabi po muli about sa atin. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan. At basahin ko po ang talata sa Lucas, chapter 6, verse 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya. Sa gabing ito, muli ay aming hiningi na patuloy na kumilos sa bawat puso ng bawat isa na rito at maging sa mga nasa tahanan, Panginoon, na maibigay po namin ang iyo pong bahagi sa aming tinatangkilik at patuloy na magamit para sa ikalalaganap ng gawain at maging sa mga pangangailangan ng Iglesia. Ama po, dalangin po namin na patuloy na kumilos ang mga Espiritu sa bawat sa aming mga puso at maibigay po namin na may katapatan ang iyo pong bahagi. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y muling manalangin at magpasalamat. Ama, salamat pong muli sa nalikom na salapi sa gabing ito. Dalangin nga po namin, Panginoon, na ito ay pagyamanin mo at patuloy mapunan ang pangailangan ng Iglesia. Lalo na nga po sa mga humahayo upang ang iyong salita ay ipangaral sa mga liblib na lugar na hindi pa nararating ng iyong salita. At maging sa pagkakaloob, sa tulong, Panginoon, sa amin pong mga misyonary, Panginoon. Naway patuloy na maging kahustuhan, Panginoon, ang kanila pong tinatanggap. At gayon din, pagpalain ng bawat isa na narito at maging sa kanyang tahanan, sa aming mga kapatiran na mayroong trabaho, gawain. Dalangin namin na patuloy bigyan ng kalusugan, kalakasan, at patuloy ilayo sa anumang karamdaman at sakuna sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat po ito ay aming dalangin, pinasalamatan. Sa pangalan po ng anak mo sa Jesus. Amen. Ay muling magsitayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Wonderful Grace of Jesus. Ready now? Wonderful grace of Jesus, greater than all my
tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Para po sa ating pagtatapos, tayo po ay dumako sa pasalamat, panalangin. Makapangyarihan Diyos na aming Ama, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos po naming gawain sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa narito, may mga gawain o tungkulin na ginanap, at naway patuloy na ang iglesia pong ito ay magliwanag at marami pang kaluluwa ang maligtas. Dalangin po namin, Panginoon, ang natirang oras sa aming pagdulog sa trono ng biyaya. Iniling po namin ang iyong katugunan sa bawat karaing at panalangin ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Muli po.